Grabe yung pagkain namin hanggang Pasko. Yung preparation namin hanggang Pasko. Ayan nyo guys. Atsara, ang dami-dami. And for dinner, pasukin natin dito sa bahay. Ano ang aming kakainin for dinner? Luto na yung aming ginisang kabuti guys. Pritong tilapia ang aking pinapangarap ngayong dinner. And of course, ang ating ugat ng gabi. Wow, sarap. Kainan na. Nagsimula ng ating process. So normal lang talaga guys no na matapang ang amoy ng isang pagoda. Dahil ito ay lokal na chemical. Pero ang pinili natin ngayon ay ang big waves or big curls. Titingnan natin kung ano ba siya, mag-e-effect. Pahiram nga ako ng pangkulot mo dyan. Hindi, pinaka-alcohol na siya. Ate Shiro, please ang ano. Hindi, I mean yung ganito mo ba? Yung ganito mo. Pakita natin yung curl. So sabi ng pinsan ko, kailangan nakababad siya, nakaganyan siya ng 2 oras. So, kita nyo, after niyang iikot yung buhok, lalagyan niya ng gamot. And then, yan, kailangan siyang ibabad talaga. Then, saka ilalagay itong malaking curls. Ayun. At wag natin kalimutan maglagay ng protection para hindi kayo mabuntis. Ay, sorry. I mean, hindi masira yung damit ninyo, guys. Lagyan nyo ng plastic DIY. Sana ma-achieve. Ayan ang beautician, guys. Ayan ang beautician ko, oh. Beautician. Teacher sa weekdays. Beautician. Salon owner sa bahay pagka weekend. Wow! Ay, nakikita ko na, nafe-feel ko na guys ang future natin. Mga 3 curls lang yan. Okay. So, mamaya, ano to siya? 2,000 years later. Yay! Tapos na tayo, guys. So, ang gagawin ngayon ay ibabalot ng plastic. Ano to DIY. Ang tawag mo dyan? Heat. Ano yun? Heat pressor. Heat compressor. Heat. Basta yung heat. So, wala kaming machine. So, plastic na lang ng KCC. KCC Mall. Ice box. Sarap. Uy, ang sarap nitong hot cake. So, ngayon, nabalot na lahat, guys. Ibababad natin siya ng 2 oras and then tatanggalin natin mamaya. Okay lang. Oo, titingnan natin yung before and after. Before! Yan, hindi kampante yung auntie ko. Sabi niya, kulang daw ng cover. So, lalagyan niya ulit ng another cover, guys. This time, tela naman. Bakit, auntie? Bakit kailangan madaming cover? Para hindi siya ng sungaw. Para hindi siya magsungaw. Okay lang yung sungaw, guys. Maintindihan nyo na yan, ah. Basta hindi siya magsungaw. Very important. Is very important talaga. Ilatan ko lang niyo. Ikimpiton eh. Excited na ba kayo? Ano man yan? Magkain. Bumabalik ba siya? Okay. Hello guys, good morning. Time check natin. Alas 11 na po ng tanghali. Alam nyo, lagi po ako nagkakamali. Yung nagbibideo ako, tapos hindi pala nakabideo. Alam ko, relate lahat ng mga nagbibideo-video dyan. Lalo na yung mga kapatid natin, kapwa vlogger. Kasi minsan talaga, na-off siya. Tapos, putak tayo ng putak. Naabutan ng mga 10 minutes yung kakaano natin. Tapos hindi pala naka-record. Anyway, andito pa rin ako sa shop.
Alas 11 na ng umaga. Hindi kami nakapagluto ni Miss Josel. Patay, anong kakainin natin for lunch? Ay, may baon si Miss Josel, guys. Sana all. At bigla kaming na-busy nga pala. Ayan. Dahil biglang merong nag-wholesale sa atin today. So, kapag ka nag-wholesale sila, hindi ko naman siya tinatanggihan. Okay lang naman sa atin mag-wholesale. Pero lagi kong ine-explain sa mga nag-wholesale na mas, of course, meron na siyang markup dahil sa binayaran natin ng mga fees, katulad ng cargo fees at iba pang mga fees na binayaran natin dito sa mga items. So, kung tatanungin nyo ko at mas malaki naman yung capital ninyo, kung hindi nyo talaga kaya yung 100,000 pesos na startup capital, at least 50,000 pesos na startup from Thailand talaga. Pero antayin nyo lang yung box ninyo. Ganun talaga yan, guys, ang kalakaran. Kailangan talaga nating antayin. And as you can see right now, ayan, ang dami po nating items today na nasa floor. Si Miss Josel po ay maaga pang nag-pack. Dahil nga doon sa order na natanggap natin, ang kwento ni ate, ang kwento ni ma'am ay, siya po ay uuwi galing sa abroad. At gusto niyang itry itong negosyo na boutique. So sabi niya, nag-message siya kay Miss Josel and tumawag siya sa akin bigla. Sabi niya, ma'am, uuwi po ako galing abroad. Gusto ko po sanang itry yung business na ganyan. Paano po ba ako makakabili ng worth ganito? Okay? So example lang ito, guys. So, ang nangyari, sasabihan lang ako ng client na, ma'am, yung mga murang ano mo lang, yung mga pinakamura mo na lang na prices, and then ikaw na bahalang mag-mix and match. And then, as a token of gratitude sa pagtiwala ni ma'am sa atin, nagbigay din ako ng mga free items, of course, na pwede niya ding ibenta or pwede niyang gamitin personal. So, eto guys, mga free na to siya. 3, 4, mga 5 items yung binigay ko na libre para kay ma'am. Kasi nga, natiwala din siya agad. Walang, ano guys, no? Ang bilis kausap. Ma'am, pabili ako. Tumawag siya. Pinakita ko sa kanya yung sample items. Nagbayad agad after 5 minutes. So, lahat to guys. Ayan. Lahat ang nakikita nyo dito ay order ni Ma'am Lenny. Ayun. So, eto ay lahat dresses from knee length hanggang sa mid-length na mga dresses namin. Wala nang maxi dito kasi si maxi out of ano na siya, out of price range na napili ni ma'am. And I believe sa total nito guys, this is around 40 pieces na items ang makukuha ni ma'am sa kanyang binayad na 20,000 pesos. So kapag gusto nyo naman na mas marami yung kukunin ninyo, mas malaki yung capital ninyo, pwedeng sa Thailand tayo kumuha ng items ninyo. Once again, ginagawa din po namin yan. Ang tawag po natin dyan ay bulk buy. Okay? Ito po, ang ginagawa natin dito ay wholesale. So, sa wholesale, mas mura siya compared sa pagbenta namin ng retail. So, kunyari, binenta ko siya ng 790 pesos. Of course, mas murang makukuha ni wholesaler yon. Kasi nga, for business purposes din. And then, meron mga comment, hindi natin naiiwasan, no? And sasabihin ko sa inyo yung mga negative comments at paano ko siya hinahandle in a while. Pero ganyan po yung magiging itsura niya. Ipapak na natin yan lahat sa box. And each of them, I already napak na ni Miss Josel sa plastic kada isa. Ayan. Kita naman ninyo, ang ganda ng pagkatupi ni Miss Josel. And, they're going to be packed na sa box. Ay, so dapat kami ay aalis ni Miss Josel. Be delayed. Madidelay kami ng konti. Ayan. So, meron kayong mga questions at meron mga comments na minsan nagtatanong siguro kayo, madam, paano nyo ba hinahandle yung mga ganyang comment? Kasi for example, meron nagsabi sa amin, naku, ano lang yan, 250 pesos lang yan dito, ganon. Hindi ko alam bakit may mga ganong klaseng mga ano, no, mga tao na hindi naman sa ano guys ha, pero hindi naman sila yung market namin or hindi naman talaga sila bibili, pero nagagawa nilang mag-comment ng ganun. Or para sa akin kasi you are bad mouthing a business eh. How will it help you? Yun yung talagang tanong ko dyan. How will it help you? Will it improve you as a person pag nag-badmouth ka sa isang business? And what do you know about a business bago ka nag-comment ng ganyan klase? Kasi ang hirap i-explain eh, no? Like, kailangan siguro mag one-on-one talk kami para maintindihan niya.
Pero yung mga ganyang comment, nire-replyan ko lang talaga yan sila na, ma'am, yung quality po namin ay iba. Imported po yung items natin from Thailand. So, kung 250 pesos lang po yung babayaran natin dyan, kahit po item hindi kayang bayaran ng 250. Mahuhulog yan po yung 250 ninyo sa shipping lang. Okay? Tsaka sa other expenses namin. Hindi rin yan mababayaran ang expenses, ang renta natin, ang sahod ng staff natin. So, why would someone say it like that? Right? Hindi ko alam sa inyo kung ano yung mga comment sa negosyo ninyo na feeling ninyo minsan nakakatawa, nakakainis, ganon. Pero mostly kasi sa mga nagko-comment ng ganyan guys, sila po ay ignorante sa buhay negosyo. Sila po ay walang idea kung paano po yung pagbebenta. Paano po pinapatakbo or paano nabubuhay ang negosyo. Kaya sila nagko-comment ng ganon. Okay? At yeah. Sa amin ni Miss Giselle naman, talagang tuloy-tuloy lang kami sa pagbibenta regardless sa mga comment nila. Kasi halos lahat ng customers namin natutuwa sa binibenta namin. And they are happy every time na nare-receive nila yung mga binibenta namin na ang ganda talaga ng quality. Walang makakatumbas you guys. Example dyan is yung aming glow in the dark t-shirt na recently may na-receive kaming review. Ma'am, na-receive ko na, sobrang ganda po. Nagustuhan talaga ng asawa ko. At itabi nyo man yan sa kahit anong klaseng t-shirt guys. Sorry na lang kung sinong may gawa ng t-shirt na yan. Pero etong binibenta namin na gawa sa Thailand na glow in the dark t-shirt, ang ganda ng tela, ang ganda ng print talaga niya. Okay? And for only 650 pesos na t-shirt. Imagine, I saw t-shirt sa mall na 990 pesos to 1,500 pesos. Mas maganda pa rin po itong quality ng 650. And it's not even overpriced. That is the price. If you think it's overpriced, then it's not for you. Alright? Then may mga dresses din kami na mga maxi, button down, merong pocket left and right. Ang ganda ng tela, ang ganda ng tahi. Of course, we have to sell them to its price talaga. But some people would really complain, naku, ang mahal naman. Hindi po siya mahal. Mataas ang presyo niya dahil sa kanyang material, sa kanyang pagkagawa, at kung saan siya nanggaling. If you think it is expensive, dahil yun po ay wala sa budget ninyo. Ganun lang siya. Ang ganda sana pero wala sa budget ko. Hindi mo siya masasabing, ang ganda sana pero ang mahal-mahal. 'Di ba? Hindi mo naman siya masabing ganun. Kasi hindi naman tayo nagko-comment masyado ng ganyan kapag nasa mall. Kasi nasa mall. Pero hindi nyo ine-expect na yung mas magandang mga items pa guys ay nasa mas maliit pa na mga tindahan ng katulad ng amin. Kasi maraming boutique nagbebenta, ang gaganda ng mga benta nila kahit na wala naman silang pwesto sa mall. Right? Ayan. So, time check natin, 11:40 na ng tanghali. At, ayun, meron ako ikikwento sa inyo na gusto kong i-chika bells. Kasi nga, merong merong last week, merong send sa akin ng message. Ngayon, yung message na sinend, hindi ko siya ini-expect. Hindi ko ini-expect, ano yung yellow na box mo? At wala. Hindi ko ini-expect yung message na yon, pero natuwa ako. Kasi nga, may nag-message sa akin at nakita ko siya sa request message. Hindi ko ako mag-mention ng names ha. Names ng mga tao or ng establishment or whatnot. Wala. Example lang. So, ngayon, ang message na to, ang ganda ng pagka-intro. Basically, sila po ay naghahanap. Sila ay grupo ng mga estudyante, I believe graduating or nasa kolehiyo. At naghahanap po sila ng speaker na magsasalita tungkol sa topic na how do you target your market? How do you target your market when it comes to your business? Ganun yung topic. And naghahanap sila ng speaker na makakapag-share sa kanila ng anything about their topic in front of their whole class and their teacher. Galing to sa isang malaking eskwelahan, it's a well-known school, and yung kurso ay marketing. Okay? So, I did not share this one with you guys, pero isa sa dream ko, or isa sa nakasulat sa aking bucket list dito sa utak ko, ay magkaroon ako ng experience na mag-share ng mga natutunan ko sa business tsaka sa marketing. Hindi ko man siya natutunan sa libro, kundi natutunan ko siya guys noon na nagnegosyo na ako. And believe it or not, minsan may mas maraming ma-share sa inyo yung isang tao na talaga na-experience yung mga bagay-bagay. Hindi dahil nabasa niya sa aklat or narinig niya sa teacher niya. So, na-excite ako dun sa invitation, pero meron kaming lakad dapat ng ate ko na hindi kami makakauwi ng Monday. Pinag-isipan ko siya, sabi ko sa kanila, nag-reply ako, it's okay, sana lang binigyan nyo ng time kasi they wanted me to speak after 3 days, ngayong Monday dapat. So,
So sabi ko, sana nagbigay kayo ng enough time dahil nga ako'y may lakad, pero pag-iisipan ko. And then I realized parang gusto ng puso kong gawin kasi I wanted to inspire students, lalo na yung mga marketing, yung mga gustong mag-business, young men and young women na mga business-minded na ang sarap nilang i-inspire para hindi naman sila mag-isip na mahirap or para lagi meron silang option when it comes to the real world. Okay? Malay natin, hindi mag-work sa kanila yung pagiging employee. Ayan. Pwede sila magkaroon ng sarili nilang business. And I feel like I am qualified to speak about it based on my experience naman talaga. Now, dahil din siguro ako isang content creator kasi when you say marketing something or marketing your business, papasok talaga dyan ang pagiging content creator. Dapat magaling kang mag-isip anong i-content mo, paano mo siya paano mo maaabot yung niche, yung target audience mo, paano mo siya i-communicate sa mga buyers mo, mga ganon. And so I told them, okay, tatanggapin ko. And then they even informed me na meron palang bayad yung mga speaker na yan, guys. So natuwa ako dahil syempre dagdag pa yan sa ano namin ng mga anak ko, panggastos namin sa pang-araw-araw, pagkain nila, exam nila, ganun, sa school nila. So natuwa ako nung sinabi nila na merong siyang token. Sabi ko, okay, sige, okay na to. Magsasalita ako, makakashare na ako, may token pa tayo. May libreng kain pa, guys. So sabi ko, may libreng kain pa talaga, okay, go. So tinanggap ko. Ngayon, tinanggap ko siya, sabi ko sa ate ko, i-cancel na lang natin yung lakad natin sa Lunes, which is ngayong araw. So, pumayag yung ate ko, kinancel namin. And then, by kahapon, I believe kahapon ko natanggap yung message. Or Saturday ng gabi. Kasi Friday sila nag-communicate. Kinancel nila kasi daw hindi na daw enough yung time. Hindi daw sila pinayagan ng kanilang dean. That's how I understood. So, I told them, you know what, guys, let me just, you know, mahirap kasi minsan hindi natin sasabi na feel natin eh. So, hindi ako nagdalawang isip na sabihin sa kanila na I am actually greatly disappointed with how they communicated. First, paano sila nag-communicate is through Facebook. Okay lang sa akin kasi nga wala na silang enough time. Intindihin natin. Ikalawa, hindi sila nagbigay ng enough na panahon. So, sabi ko, marami daw mga hindi tumanggap. Pero tinanggap ko, okay lang sa akin, guys, kasi merong nagsabi sa akin, sabi ng isang kapatid ko, baka mamaya panakit butas ka lang, it's okay. Let's not look at that. Let's look at the fact na I will be able to share what I know. So, pumayag ako. Ngayon, kinancel nila, guys. Na-cancel ko na yung plano namin ng Lunes. So, hindi naman ako galit, pero disappointed ako. So, sinabihan ko sila, you should have organize that one properly bago kayo nag-invite ng speaker. Now, I considered you guys, kinancel ko yung plano ko para ngayong Lunes, pero kayo ang naging hindi considerate. So, sinabi ko talaga yan, guys. Kasi mga mga mature na mga estudyante, pero mga mature na sila, guys, ha, mga university na, baka sabihin ninyo mamaya, Madam Gabi, ka naman mga bata pa yan, musmus pang isip. Hindi, musmus ang isip. Mali talaga, hindi nila inorganize ng maayos. So, bakit kayo mag-i-invite ng speaker kung hindi nyo pala inorganize na matutuloy yung inyong seminar? Okay? So, wala na, guys, na inconvenience na talaga siya, na-cancel na yung lakad ko and all. Kahit si Miss Giselle, sabi ko nga, sabayan niya ako, pupunta kami ngayon. Pero hindi na nga siya natuloy. So, sinabi ko sa kanila, I am greatly disappointed. At first, you know how you handle things, but I still said yes. Pero ganito ang ginawa ninyo, and you inconvenienced me by making me cancel my plans para lang ma-accommodate kayo, and now you are canceling. So, sinabi ko lang ng ganun, guys, para matutunan naman nila na next time, mas gawin nila ng maayos yung kanilang pag-organize ng mga seminar. At para din hindi ma-inconvenience yung mga i-invite nila na, for example, speaker. Pero for me, I was ready then kasi 46, nasa 50 lang naman sila 50 audience lang. Yun nga lang, yung mga kailangang i-meet, kailangang puntahan namin ngayong Lunes, talagang canceled ang lahat. Ayun. Pero nakakatuwa, guys, no? And if ever I will be invited again, maybe with a different group of people, hindi ako magdadalawang isip na mag-share. Pero regardless, kung mag-seminar, mag-guest man tayo sa kahit ano dyan, meron naman tayong sariling tool para ma-share natin yung mga learnings natin. Katulad sa akin, sinishare ko via Facebook at via YouTube din. Lahat ng mga natututunan ko pagdating sa buhay, sa negosyo, sa pagiging single mom, sa lahat-lahat. Ayun. So, yeah, yun lang yung gusto kong i-chika sa inyo. At kahapon pala, hindi ko rin na-chika sa inyo na kami ay dumaan sa isang tinapayan, Cinnamon Island sa Marbel, kasi bagong bukas doon. At tinikman namin, sabi ko, titikman ko yung gawa nilang cinnamon. So, ganyan siya, guys. Nagdala ako dito sa shop.
para kay Parts, kay Giselle, para kay Miss Jo dun sa kabilang tindahan ng ate ko, at matikman namin yung lasa ng kanilang cinnamon bun. Bango ng cinnamon, guys. Tikman natin dito. Rob. Ayan. So anyway, tatapusin ko na to pala, guys. Masaya ako at meron tayong mga orders ngayong araw. At medyo na busy kami ni Miss Giselle. Kami na ngayon ay pupunta na sa kabilang tindahan ng aking ate para benta ng bags at saka sandals. Sana makabenta tayo more kasi marami tayong mga responsibilidad na kailangang bayaran ngayong taong 2025. Ano pa ba? Yun lang muna, guys. I'll see you more on today's episode. Hey guys, sa wakas, tumakbo na din ang oras. Akala ko hindi natatakbo. So anyway, kahapon pinakita ko sa inyo na nag-update ako sa Facebook page ko na ako ay nag-try magpakulot sa pinsan ko. Ang gamit ay yung Pagoda na chemical. At tingnan nyo guys, ano nangyari sa hair ko ha. So, long story short, naghanap lang po talaga ako ng sakit ng ulo. Hindi po siya tumalab. At ang nangyari ay nag-dry po yung aking hair. Ayan. Hindi po talaga siya tumalab guys. Kita nyo? So, kailangan ko siyang i-deep condition. Ang pangit niya hawakan. Kailangan ko siya i-deep condition. Kailangan ko siyang i-cleanse para matanggal yung chemical na nailagay sa aking hair. And then, i-condition natin para bumalik ulit yung kanyang lambot. Yan, sige. Ayaw mo pong tumigil, kakatry. Pero anyway, at least tinry natin. No? Makakatulog tayo ng masarap sa gabi. Kasi hindi tayo nagpatalo sa takot. Alright, baka ngayon dadaan ako ng SM guys. Maghahanap ako ng cleansing shampoo at saka deep conditioner para dito sa ating hair. Sana maging okay pa ang lahat.